sa iyo'y nagmamahal. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Uy, magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, at Mindanao. Saan mang dako kayo ng mundo worldwide. Kami po inyong napapanood. Parang hindi naman tayo nag-uusap, partner. O tuwing... gano'n ba, engineer? Tuwing linggo? Kailangan naka-block. Hindi naman. Nagkataon lang, partner, na parang costume of the day ito ngayon. Oh, ganun ba yun? Kasi problema at saka yung ilang mga issue na kinakaharap ng taong bayan natin. Kailangan May mga nagchat sa akin, bakit kailangan baga talagang nakasombrero? Mahiwaga to eh. Mahiwaga. Kasi yan hindi kaila sa ating mga kababayan. Pag tinanggal ko to, talagang may ebidensya ako. Si Paring Omar. May ebidensya na rin, partner. Sign of aging ito sa totoo lang. Ayan. Pero kasi malamig. Yan. Kailangan. Anyway, araw po ngayon ng linggo. Ngayon partner ay... ngayon partner ay January 21. January 21. 2024. Happy birthday kay Congressman Arnancy Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. At saka syempre doon sa bayaw ko kay Hilario Haji Beron. Birthday, nagdiriwang din siya nakarawan ngayon. Happy birthday. Birthday ngayon. Birthday nga pala ni Congressman Arnan ngayon. Si Congressman Bay ilang taon na. Pero kung ano yan, senior na rin si Congressman. Senior citizen na rin si Congressman. Simple lang magdiwang ng ng kaarawan niya yan. Speaking of senior citizen, yan ito nga, napag-usapan, maraming benepisyo ang senior citizen. Madami ngayon. Maraming benepisyo. Discount sa sasakyan, sa restaurant, at sa sinihan. Nagkaroon ng pirmahan, partner, ang sangguniang, ang Office of the City Mayor. Arnancy Panaliga. No. Sorry po. Malo Murillo. Sa may-ari ng sinihan na i-accommodate yung isang... Actually, ito'y batas nasyonal. Siguro, ang batas kasi, pag nasyonal, pwede itong patibayin, partner, sa pamagitan ng resolution ng isang lokal na batas. Local government unit. Oo. Kunya, batas nasyonal. Partner yan panahon pa ni Kong Doy, dati, ni Mayor Doy, may mga libre ng ganyang Kanya lang, kailangan pagtibayin, i-refresh. I-refresh kasi minsan yung batas nasyonal, partner, minsan nakakalimutan ng ipatupad yan ng LGU or ng ilang establishmento, kaya kailangan i-refresh o magkaroon ng isang resolution. Kunyari, batas nasyonal, inso. So, ina-adapt ng city government ang batas na ito para pagtibayin at muling. Ayan. May mga pwede naman silang ilagay doon na mga exclusively, kunyari, dahil nag-iisa lang ang sinihan dito sa Oriental Mindoro, ang resolution at mandato ni Mayor is pagtibayin. Mga samday, kaya i-repress. Ayan. Kaya dito sa lungsod ng Galapan, may ganito. May libre. Pero partner sabi nung ilang nakausap nating senior, first 30 daw. May kompa rin? Oo, meron pa ding limitasyon. Ewan ko kung maaprubahan ni Mayora Murillo na sana wag na yung first 30 kasi yung first 30 partner libre yon, pero pag dumating ka pag ikay pang 31 senior ka, may bayad na yon. Hindi. Sa kabilang puntos, may tama rin, partner, yung may ganung uri ng polisiya yung sinihan. Kasi nga naman, kung lahat na manunood is senior, di wala nang kinita. Siyempre naman. So by schedule, tama yun, by schedule. Yun nga sinasabi natin. Kailangan i-refresh at
Partner yung halimbawa, kumain ako sa isang sikat na establishmento, restaurant. Ang kasama ko ay 10. Mga apo ko, anak ko. Ako ay senior, may hawak ako ng ID. Ito ba, ako magpapakain nung 10 na yon. Ako ba ay, ito bang 10 ito? Kasama ako ay libre dahil ako... basta ikaw magbabayad. Okay. Yung discount, isang payment lang kasi yun eh. Isang payment. Kasi kunyari, senior ako, hindi, kala ko kasi, ako lang yung libre talaga as a senior. Pero sabi ko nga, kung ako naman na magpapalibre dito sa mga anak ko, apo ko. Pag ikaw magbabayad, present mo lang yung ID. Yung ID. Wag lang yung hindi ikaw ang nagbayad at ang may tanga ng yung nagpera, tapos sabihin, charge na lang to sa inyo. Hindi ganon. Basta one way ticket. One way ticket, pare. Anyway, ang mga balita ngayong partner, isa sa mga binabanggit ni dating spokesperson Harry Roque Paricoy, kasi sabi niya, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang nagsabi na sinabihan si Congressman Romualdez, ang Speaker of the House, na kasi may mga balita nga na mayroong, ang word kasi niya doon is a bribery signature sa People's Initiative. Ay pinatigil ni, nagtingin-tingin tayo sa nag-google tayo, maraming ibig sabihin ng bribery, pero pinakang malapit doon ayun nga, pinatigil. Pinatigil. Ibig sabihin, itigil nyo yan, yung pagbibigay ng suhol, yung panunuhol. Panunuhol o pagbayad. O mabunggang garbo o pagbayad. Kasi may mga balita, partner, na kapalit ng 50 pesos, 100 pesos at more than 100, kapalit ng magbabayad ng perma. Kaya mismo si Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay dating spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi niya na itigil nyo yan. Ayun, itigil nyo yan at kailangan walang money involved. Kanya lang, partner, katulad ng binabanggit mo nung isang episode natin, yung pagbibigay ng yung mga tupad-tupad na yan. Kasi yung DSWD, Department of Labor, yung sa tupad, at kung ano-ano pa mga benepisyo, ay nasisingitan na kapalit na mga gitong uri ng benepisyo is kailangan magkaroon ng signature campaign. Magpiperma ka. May mga ganong... Pag sinilip mo kasi yung yung isang bahagi, sabi ko nga nung isang last episode natin, dahil papalapit na rin yung 2025 midterm election, ay nagmimistulang vote buying. Kasi kung local government unit or distrito ay babagsak mo ng 20 million para lang dito sa People's Initiative o dito sa signature campaign, bahagi na partner ng ng vote buying. Parang binibili mo na Kongreso or binibili mo na kung sino man ikaw, Poncio Pilato, na kailangan natin ito. Kailangan natin ng kunwari People's Initiative pero tayo na nagpapaikot dito. Parang yung 20 million, alam mo partner, positibo. May mga sinasabi ito si Edsel Lagman na may mga nabigyan na ng mga distrito o LGU municipality. Ito nga yung sinasabing 20 million. No. Kaya nga may dyan may si Senator Lito Lapid ay may siguro sa akin opinion kasi hindi naman official na or pwede niya itong sabihin sa Senado during decision o mag-privilege speech siya doon sa damdamin niya kasi ang damdamin at saloobin ni Senator Lito Lapid Paricoy, ang mga tanong niya doon, kailangan bang amendahan ang konstitusyon? So, question mark. Kasi
nandiyan existing yung batas. Partner, imagine mo si Pinuno, madami na mga senador at saka congressman na pauli-uli lang sa sa posisyon. Tatapos ang term, tatakbo, panalo. Gagawa ng pelikula, kahit hindi pa pero mananalo, gagawa ng maganda-gandang pelikula. Pero partner, ang tagal-tagal na nitong constitution na ito. Dapat alam nila Ano ba? Babagoy. Pero kung questionable sa kanila, natin si Senator Lito Lapid, aamyandahan ba o ano? Hindi na, partner, ang usapin na yan Ang tagal mo na, dapat doon pa, inaalam mo na kung ano bang meron sa ano bang dapat, ano bang provision ang dapat baguhin sa Constitution. Hindi yung parang partner na back to grade 1 ang nangyayari sa mga senador. Parang, wala lang, kung sino yung majority ng sangmasang-ayon, doon ako sasama. Hindi kasi itong Constitution, itong 1987. Oo. Yung kasing nasa ito kasi, kung ikaw ay mambabatas sa Kongreso ka, ikaw ay nasa Senado, o basta't ikaw kunyari ay may mataas na posisyon sa gobyerno, marahil, kung hindi mo man sa ulado ang batas, kailangan mong alamin bago ka maghakbang sa isang panukala na may kaugnayan sa kapakanan ng mamamayan. Karapatan mo at talagang obligasyon mong gawin ayon sa batas. Kanya lang, sila yun. Pero ang mamamayan ay hindi nila ito halos naiintindihan. Ngayon, ang sabi ni Senator Lito Lapid, tanong na kailangan bang amyendahan ang Constitution? Tanong para sa mamamayan. Kasi ito, mayroon na tayong tinatawag na signature campaign. Ang tanong doon, dapat ipaalam sa mamamayan o magkaroon ng malinaw na kaisipan, kaalaman partner, ang mamamayan kung kailangan ba talagang amyendahan ang konstitusyon. Yun ang ibig sabihin siguro nito ni Senator Lito Lapid. Pero partner, sa dinami-dami ng problema ng sambayan ng Pilipino, nandiyan yung patuloy na inflation, nandiyan yung patuloy na pagbagsak ng kabuhayan ng mga kapatid nating mga magsasaka. Pero imagine mo partner, pagpasok pala ng 2024, ito na yung pinag-uusapan, yung People's Initiative. Pero sabi nga natin dati, kailangan may prioritizasyon. Mayroong tinutumbok agad tayo kung ano ba yung mayor na problema ng sambayan ng Pilipino. Doon kagad muna tayo pumokus. Madaming problema pare. Merong partner may PUB modernization phase out. Maraming pero ngayon nakapokus yung Congress at saka yung Senate at mismo yung Pangulo dito sa usapin ng People's Initiative para maamyandahan itong... Kaya nga, papasok partner dyan yung malawak na kaalaman kung bakit kailangang amyendahan. Tapos, ang mga tanong pa rin dyan, ano ba ang dapat... ano nga amyendahan? Ano yung dapat na baguhin? Ano ba ang dapat baguhin? Ano ang dapat baguhin? Tapos, mga tanong pa dyan, pare ko, paano ito gagawin? May mga ang tanong pa dyan, pare ko, para kanino ang charter change? Para ba to sa nakakarami o para doon lamang sa mga nakaposisyon sa pamahalaan? Itong mga ganitong uri ng tanong, pare ko, ito yung mga tanong na kailangan magdahan-dahan pa rin dito ang Kongreso bago sana magkaroon ng signature campaign. Itong mga bagay na ito, kailangan ipaliwanag na dapat noon pa. Ito, papasok yung sinasabi mo. Ang tagal-tagal na yan, bakit ngayon lang? Kasi nga, nung mga araw, at marami nang nagtangka rito, dekada na ang nakalipas, walang naglalakas ng loob na ito ay maigo dahil nga sa pang-political na interest. Iniiwasan nila dito. Panahon panahon pa ni Pinoy. Panahon pa ni Duterte. Kasi isa sa mga nakalagay doon. Kahit partner, panahon ni Ramos. Kasi isa sa mga nakalagay doon, pare ko, isa sa mga babaguhin na gusto ng mga nagsusulong nito,
mapalawig ang term limit na ng congressman, ng nanunungkulan. Mula Pangulo, pangalawang Pangulo, Senator, Congressman, pa hanggang Governor wari. Hanggang pababa, babaguhin. Ibig sabihin, dadagdagan ng another year. Kasi nga, yung sinasabing yung short term ng termino ng isang nanunungkulan is napakaiksi, kaya hindi masyadong na ipopose yung kagustuhan ng isang politiko o isang nanunungkulan para sa mga para magkaroon ng development sa bansa, sa kabuuan. Ang mabigat pa nito, partner ko, sa isang panukala, ang gustong mangyari ng Kongreso, mawala ng boses dito ang Senado. Oo. Kasi mas gusto nila na sila na lang mga congressista. Walang kasi kung hindi ako nagkamali, ang Senado ngayon, ang Kongreso sa bilang ay mayroon tayong tinatawag na 318 congressmen sa buong Pilipinas. Compare sa 24 senators. Versus 24 senators. Ibig sabihin, kung siyempre, majority dito, ang congressman, gusto nilang baguhin ang konstitusyon, kailangan kasi ibangga yung gusto ng congressman dito sa bersyon naman ng Senado. Ngayon, kunyari, magkasundo ang buong senatorial groups. 24 versus 318 congressmen. Talong-talo. Yes. So ngayon, mananaig yung kagustuhan ng Kongreso sa nabaguhin ang konstitusyon na walang mag-check and balance. Walang mag-check and balance. Yung partner yung kasing ginagawa ng Congress. Tama, partner yan eh. Yung ginagawa kasi ng Congress, parang tinatanggal mo na yung bicameral Kasi tatlo tayo tatlong division. Yung saan may Congress, may Senate, may may Pangulo. Pero parang ang nangyayari kasi, isang boto na lang eh. Hindi kagaya nung, nakanumero nga partner, tama yung EF. 24 to 300 plus versus 300 plus na vote. Sino namang nun? Kahit pa itong Senate, laki nito, 380. Kasi ikaw, partner, ganito, isa pa dyan, pare. Kayon, papasok uli yung, kasi sabi nga ni Senate President Mig Zubiri, wag nang baguhin ang konstitusyon. Wag nang baguhin. At pagyamanin na lang, ano ba yung mga provision na tumutukoy doon sa isang ahensya ng gobyerno kung bakit bumabagal. Kasi isa lang naman ang gusto ng mamamayan. At ang kung gusto ng Kongreso, yung mga sumusulong ng pagbabago ng sanigang batas, for development ng bansa. At paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit ito ay hindi lumalago? Kasi nga, sa pagnanakaw yung korupsyon sa pamahalaan. Kaya siguro, ang gustong mangyari ni Senate President Zubiri, wag nang baguhin at paigtingin na lang. Kaya, corruption. Sino ba ang nagmumonitor sa graft and corruption? Dati may ahensya dyan, yung kay Behika? Yung sa ahensya dati na umali dyan sa yan? Binuwag ito. Binuwag ito. Di ba? Ay panahon yung anti-graft and corruption, di ko lang masaulado, pero ito yung panahon ni Behika. May isang sangay ang gobyerno na magbabantay dito sa mga ganitong bagay-bagay. Ngayon, alam mo, partner, iba yung may nagbabantay kaysa sa wala. Di ba? Ngayon, ang nangyayari ngayon, partner, bantayan ng bantayan. Binabantayan nila ang... Sila-sila. Baka bantay sa lakay, partner. Sila-sila ang nagbabantayan. Kumbaga, binabantayan ng PNP yung kapwa niya, pulis. Kasi nga, yun ang mga nagiging utak ng ibang katiwalian sa hanay ng PNP. Binabantayan ngayon ng ombudsman. Di ba sila sa Malacanang? Binabantayan nila ang bawat isa sa kanila kung paano magnanakaw at paano hindi magnanakaw. Yun ang nangyayari ngayon. Ngayon, sige. Partner, kumisan nga, magugulihaman ka sa bansang Pilipinas. Imagine mo, meron tayong AFP, may PNP,
meron pa tayong NBI, may CIDG, may PDEA. Partner, ganun ka, na puro involved yan for military operation or kung ano pa man, na ano. Pero ganun, partner, yung peace and order, sa peace and order. Sa peace and order, na andun lahat yan. Pero, minsan, may mga kwento at saka balita na mismo sila naglalaban. Sa usapin ng drugs, sa usapin ng ano pa man. Ano bang meron yung basang Hindi, ako, pabor ako sa ganyan. Kailangan kasi may check and balance. Kasi kung sabi nga pero partner, dumadami lang yung proseso. Dumadami yung pinasasweldo ng taong bayan. Isa din naman ang function ng bawat isa. At ako, partner, ano pa rin sa ako simple lang baguhin lang yung sistema. Hindi na kailangan baguhin ng itong constitution na ito. Hindi na kailangan amyandahan ito. Baguhin na lang yung sistema, yung usapin at buksan yung mga batas, provision sa constitution na nakapabor sa mga sektor, sa mga pangunahing sektor, sa manggagawa, taas mo ang sweldo ng manggagawa, sa magsasaka, yan tuloy-tuloy na reformang agraryo, sa mga mangingisda, tuloy-tuloy na ayuda para sa kanilang pangangailangan, ay baka magkakaroon ng katahimikan yung bansang Pilipinas. Kumbaga, subukan mo na, nandiyan ang konstitusyon, nandiyan ang batas. Nasubukan na ba ninyo na yung ibang sangay ng gobyerno ay full support talaga ang gobyerno? Hindi naman nila itinutudo yung mga panukala sa pagsasaka. Sinasabing mas malaki ang budget ng gobyerno sa taong ito para sa mga magsasaka ay saan dadalhin? At yung mga unang pinagdalahan, pinaglagakan ng pundo, ay ano ang nangyari? Dapat na mag-i-evaluate sila Tama. Sa evaluation, kailangan pag-aralan kung ano ang kulang. Hindi, kasi pag failure yung project. Kailangan i-assess mo yan Dahil ninakaw. Ala na, yung nagnakaw, nag-resign, hindi na hinahabol ng gobyerno. Ala na. So, paigtingin siguro yung kampanya tungkol sa mga magnanakaw sa pamahalaan na talagang i-impose yung batas. Siguro, yun, pwede nilang dagdagan. Dagdagan siguro yung batas. Na kunyari, mahina yung batas tungkol sa graft and corruption. So, kailangan is additional policies in roles. Sabagay, pag sinabi mo namang, pag inibo mo kasi yung sanigang batas, ibig sabihin, sa salita ng nating mga Pilipino is inamiendahan mo pa rin amendment ang tawag nila doon. Hindi naman tayo kagaya ni Attorney Gilbert Repiso. Magandang umaga po, Attorney, sa inyong panonood. Hindi naman tayo kagagaling pero siyempre nakakaunawa din tayo kahit papaano. Nanonood ba si Attorney? Nanonood sa atin ngayon. Ngayon, live? Ngayon, si Attorney Gilbert Repiso. Baka naman po pwedeng ma-invite natin si attorney at i-interpret niya itong tungkol sa People's Initiative Signature Campaign. Siguro may mga kasi magaling na abogado yan pag ito pinag-usapan. Anyway, siguro kung nanonood siya ngayon, pwede siya mag-PM sa atin. I-schedule natin. Interpret niya. Itong usapin ito. Magandang umaga po kay Attorney Gilbert Repiso. Good morning, sir. Partner, balik tayo doon sa sinasabi ko nga. Ano ba? Saan tayo natapos? Doon sa pag-i-impose ng batas. Partner, ang binabanggit ng Pangulo, payag siya doon sa economic provision. Yun lang bubuksan sa usapin ng ekonomiya. Pero sinasabi ko nga, partner, oras na mabuksan yung saligang batas. Yung ito na, hindi yung partner hindi yan parang isang libro lang na anong page yung economic provision. Partner pinayagan mo na Impulse initiative na May mga signature campaign na yan Pero yung sinasabi ng Pangulo na yung economic provision ang buksan at hindi siya pumapayag na 100% owned by foreign na korporasyon o individual ang sa lupain ng Pilipinas. Partner, lahat yan bubuksan na yan. Hanggang sa sinasabi mo nga, partner, yung term limit, yung pang pa bang mga na mga partner bubuksan nila yan, aayusin nila, babaguhin nila halos lahat yan. Tayo, re-revisahin. Hindi at pag na-revisa nila yung 1987 Constitution, ano ang pwedeng
amiendahan sa loob ng 1987 Constitution. Sila mga partner mag-uusap. Yung ba sinasabing People's Initiative, may nakaupo ba na sektor ng mga tao, may mga people's organization ba dyan? Nauupo, hindi Kaya nga yung tanong yung opinion ni kaya nga yung partner, yung opinion ni Senator Lito Lapid, ano yung kuhan? Paano gagawin? At ano-ano yung... Kasi pag binuksan mo, re-reviewin yan, alin dito ang babaguhin o gagalawin. Ngayon, ang mahalaga nga, malaman muna ng mamamayan. Kasi kapag, People's Initiative, signature, hindi naman nila alam kung ano yung mga particulars na babaguhin. Ngayon, ang sinasabi rito ng ilan, kailangan ipaalam sa taong bayan ano yung mga particulars bago magkaroon ng signature campaign. Dapat. Malinaw sa mamamayan kung bakit ka pipirma. Kung bakit ako pipirma, alam ko dapat. Ano ba yung babaguhin dyan? Maliban lang kung doon sa pipirmahan mo sa isang pahina, kunyari, sa isang pahina, nakalagay doon, itong batas na ito tungkol sa pagganito, sa investment, itong batas na ito tungkol sa ganito, ito. Kanya lang, technically, babasahin pa ba yan ng mamamayan bago permahan? Lalo pa kung may 100 inaabot may inaabot sa'yo. Di ba? So, tapos yung panunuhol na sinasabi nga, ginagamit nila yung purpose. Ginagamit nila yung tupad. Ginagamit nila yung mga ilang benepisyo na ibinibigay na matagal ng programa ng pamahalaan pero sinisingitan kapalit ng perma tungkol sa People's Initiative. Yan yung, sa bagay, diskarte lang yan kung paano gagawin. Ang mahalaga, maintindihan, maunawaan, parikoy, ng mamamayang Pilipino. Yun ang kanyan. Minsan nga, partner, halimbawa, dito sa atin, wala pa partner, wala kang namomonitor naman sa Mindoro. Or wala. Medyo malinis yung itong ilan sa mga nanunungkulan sa atin. Maingat. Si Congressman Arnan, kapag nagsalita, kunyari, although sinasabing hindi dapat mahaluan ng politika yung pamimigay ng ayuda, pero hindi naman naiiwasan yan Katulad ni Congressman Arnan, pupunta sa isang pagbibigay ng ayuda, kunyari sa mga estudyante. Sinasabi naman niya, sa pamamagitan ng inyong lingkod, ipinanukala natin na magkaroon kayo ng ganitong uri ng benepisyo sa ilalim ng DSWD. Hindi kanya. Nagbigay lang siya ng panukala. Isinulong niya sa Kongreso, ipinaglaban niya. Hindi kagaya ng ibang mga politiko. Nakala mo siya nagbigay. Tama ka. Meron ka akong 2,000 scholarship. At saka wala naman ewan ko lang kung mayroon tinatawag na full scholar dito ang politiko. Kasi yan ay assistance lang ang ganyan Tulong. Hindi nga actually parang financial assistance lang ba? Financial assistance lang. Walang ewan ko. Kung mayroon mang full scholar dito is personal na bigay ng isang politiko o kaya ng tao ng pilantropo, pero yung galing sa national government, wala kasi may batas na libre ang tuition sa mga universities. Bet naman ako magbibigay ng scholar, may mga universities at libre. At saka, ang questionable lang doon, yun, inuulit nabanggit na natin dito, kinakalampag natin ang DSWD, ilinawin nila kasi yung tupad na may 5,000, may 4,000, ang natatanggap lang ng recipient is 3,000, nawawala yung 500. Nawawala yung 500. So ngayon, yun ang tanong natin, sa scheme ba ng ganitong uri ng panukala is talagang kukulangan ng 500 at di umano'y napapapunta raw sa barangay council? Partner, yun lang ang mga, kung ganon talaga ang polisiya, partner, hindi na magtatanong ang mamamayan. Kasi ang sabi, tupad. Maglinis kayo. At ito. Ang pinaramahan mo, partner, yan, 4,750. A day, yung 3 hours, wari. Ang dadating sa'yo, 4,000
Mga ganun, sabi mo nga, yung nababawasan ng 500. Partner, ilang tupad, beneficiary. Partner, imagine mo, ganun, katindi yung ginagawang pangungurap ng simpleng pangungurap. Hindi, pangungurakot ang iisipin ng mamamayan, lalo na yung mga tumatanggap ng tupad, kasi hindi nila naiintindihan nga. Ngayon, kung sasabihin, opo, nasa listahan natin ay 4,000 pero matatanggap lang po ninyo ganito, maluwag na naiintindihan naman. Pero walang ganun eh. Walang ganung paliwanag. Pwede pa nga sabihin nila opo, 4,750 po ang inyong pepperman. Pero po matatanggap niyo 4,250 kasi po yung 500 kinurap po namin. Mas kaya pang tanggapin ng mga beneficiary ng tupad yan, partner. So yun ang dapat linawin, lalo na itong mga public official, mga barangay captain. Tanungin nyo. Tama. Wag kayong, sa bagay, may mga tao na, hindi ko naman, bahala na kayo, basta ako'y mayroon. Pero masakit sa damdamin ng nakatingin. Masakit ang damdamin nung biniktima nyo, pero yung mga nakatingin sa inyo, na mayroong kaunti pang prinsipyo, nasasaktan din ang damdamin. Tulad namin. Pag nalaman namin yan, masakit sa amin kasi nga, kayo ang nandyan, pinagsasamantalahan nyo. Oo, pinagsasamantalahan nyo yung mga, sino gang hindi mahirap? Ako mahirap din. Partner, tandaan mo, diba? Minsan tayo nakasakay ng nitong mga minibus na ito. Oo. Galing tayong Victoria. Ano sinasabi ng driver? Yun daw taripa, yung listahan ng mga ng bayad, senior at saka ng PWD, yung pay, yung pamasahe. Oo. Ano sabi ng driver? Binayaran ko pa po yan. Partner, buti umimi ka ng Hindi na kailangan bayaran yan. Sa bahagi mo, na ipaalam mo doon sa mga pasahero, sa mga commuters, na libre yun. Libre yun. Ito ang tama. Kasi hindi siya makapag-ticket dahil yung kanyang fare list is hindi pa raw ibinibigay nung may-ari. Nung operator. Oo, operator. Kasi may bayad daw pag kumuha ka ng listahan sa LTFRB. Pwedeng totoo na may bayad, pero yun ay hokus-pokus lang ng operator. Kasi libre ho yun. Libre yun. Pwedeng pinalalabas lang yung may bayad dahil kinukuha naman yung bayad sa driver. Tama, partner. Yung mga simpleng pangyayaring gano'n na ginagawa natin, ang laking tulong Ang laking tulong sa mga commuters sa mga taong bayan. Na nauunawaan nila na at mismo yung driver, kung man siya ay nagsisinungaling or natatauhan siya na... Hindi lang yan, partner. Itong mga magta-tricycle dito hanggang ngayon wala pang per yung listing per kilometer. Per kilometer. Although sa bagay ang nandun sa listing ng pagtaas ng pamasahe sa tricycle, first 1 or 2 kilometers something is 15 pesos lang. Pero wala na nagbabayad nga ng 15 pesos. Pag nagbayad ka ng 15 pesos, baka murahin ka pa ng driver. Makipag-diskusyon pa sa'yo. Talagang 20. Tapos, wala silang listahan ng per kilometer na nakapaskil sa tricycle. At ang katuwiran, wala pa raw inilalabas ang Office of the Mayor. Oo. Or, kung mayroon man, baka yung ibang magta-tricycle ay hindi nagkakabit. Alam mo, may mga bagay-bagay na minsan isisisi mo sa nanunungkulan. Pero tayo mismo na sumusunod sa isang panukala at alam naman natin, ay ginagawa na nating butas-butas yan para makapanggancho kayo sa ilang mamamayan sa ating bansa. Partner. Yung partner magandang umaga kay Maria Siren Acedera Clergo. Yun. Na laging nanonood. Yung natin ito maganda mong pamangkin. Yun. Pupunta nga ako dyan sa isang araw. May kukonsulta ako sa cellphone ko. Pipicturean ka pa niyang partner At sasabihin Tio, ito ga po si Sir FM. May palihim kang CCTV para sa akin Hindi, yung isang cellphone ko, ikukonsulta ko. Bukod sa mangungutang tayo ng cellphone. Oo, pwede dyan. At magandang umaga sa aking kapatid na bago tayo mag-onboard, tumawag sa akin. Baka pag hindi ko nabati, magtampo. Kay Donya. Si Ninette Mancera Castillo.
Tama ba? Good morning. At sa lahat ng mga nanonood. At hindi lang ho tayo napapanood sa Oriental Mindoro. Hanggang mayroon kang internet, may data ka. Sa amang bahagi ng mundo. Ayan. Saan mang bahagi ng mundo, kami po'y, yung views natin kahapon. Partner Kulang-kulang 700. Ay, mo nadadagdagan pa. Madadagdagan. Ito ho yung maganda sa sa Facebook at saka sa YouTube. O kami ho'y pag gusto ho ninyo ng malaki-laki ang screen na inyo pong panunuoran sa pamamagitan po ng MIB4, punta lang po kayo sa TV. Kapag i-connect lang po ninyo, naka-Bluetooth ho kayo, i-connect lang po ninyo sa inyong internet, i-search nyo ang MIB4, mapapanood po ninyo kami sa malaking TV screen. Opo, i-type lang ninyo sa YouTube yung MIB4. Lalabas na ho yan. Magkakarinigan ho tayo, magkakakumustahan ho tayo. At harinawa, may ginagawa ho kaming kapamaraanan para ho lumaki at lumawak pa ho ang ating media platform sa pamagitan po ng social media. Baka ho kami mapanood yun ng live sa YouTube, sa Twitch, at sa TikTok. Kanya lang kapag nag-create ka partner ng isang channel sa internet, sa social media, hindi naman yan po pwede. Sa cellphone pwede. Walang bayad. Pero i-install ka lang ng YouTube. Pero pag ikaw ay mayroong online radio, mayroong kang page, kailangan mo ng additional gadget. Kailangan mayroon kang isang set na computer, isang set na camera. Kunyari ito, gusto natin mag-live sa YouTube. Kung anong mayroon tayo dito ngayon sa loob, sa MIB4, sa Facebook, isang ganito uli. Magkano investment sa isang ganito? Siguro, pati mixer, kailangan pa. So, wala tayong ganung kalaki. Wala tayong kasi, hindi naman tayo sponsored ng... Sana may mga bukas palad na nanonood sa atin na may mag-sponsor, malay mo. Banda yan. Tayo naman patuloy ang pagtaya natin sa 649. Makontroversial pa rin yung Makontroversial pa rin ang tumama. May puntos doon si Manager Robles doon sa hearing sa Senado ni Senator Rapi Tulfo. Yung edited yung picture. Inedit. Kanya lang, hindi tayo expert pagdating sa edit. Pero yung pinalitan niya yung damit. Okay yun. Kanya lang, naging makontroversial pagdating sa madlang people, yung pagpalit mo ng damit. Kasi ang sa katuwiran niya doon, itinatago yung identity nung kasi malaking pera nga. Naniniwala tayo doon. Pero dapat naman, yung part ang editing, binibigyan ko ng puntos dito si Manager Robles ng PCSO. Pero, yung bang editing nyo ay katanggap-tanggap sa mamamayan. May pamamaraan na itago mo ang identity ng isang tao. Pwede naman nakatalikod As is, nakatalikod siya. Diba? O yung, wag nang palitan ng damit, kung ano siya, yun na siya. O may face, diba? Pwede mo naman pairingan. O may face mask nga Tapos, partner, ang galing na nag-edit talagang pati damit na palta. Kasi kayo dapat actual galing Kunyari, ang katuwiran niya doon, kung umalis siya sa bahay, ito ang kulay ng damit niya, partner, makikita ng kapitbahay. Pwede naman bago mo papasukin doon sa pagkiklim, pinapagpalit mo na ng damit. Partner, PCO official nung parang hearing regarding doon sa tumama. Pero partner, tingnan mo simple lang yung kung inedit yung picture, fake. Fake partner Paano pa yung tumama sa loto? Totoo bang may tumama sa loto? Baka sabihin mo, sabi anong ilamanan na yan dito sa Kalban, fake na naman. Kasi yung ang pinupuntos mo partner, dalawang version. Yung editing, yung tao na i-present nila, fake. Fake. Yung pakayang tumama, yung numerong tinamaan is ano ba yan? Fake din. Di ba? Yeah, medyo hindi, ewan ko to si Madam Engineer. Ang isa pa dyan partner. Hindi ko lang alam pero ako yung naniniwala. Kasi hindi pinag-uusapan.
Kasi dati-rati, hindi ko lang alam kung may pulisiya pagdating sa games, amusement. Kapag na-meet na nila yung laki na hindi tinamaan, parang sa pagkakaalam mo, kinukuha yan, forfeited yan ng gobyerno. Parang nga partner eh. Pero ngayon lang partner ha. Ngayon lang, ngayon 2024, at dalawang sunod na malalaki. 2004. Meron. Pero partner, walang usapin. Wala usapin. May tumama talaga. Oo. Ito partner ha, 2024. Time ni ano. 2 beses na $500 million ang tatamaan. 600,000 million. May question. At may nag-iimbestiga. Kaya minsan sabi ko, parang may yan. Kasi ang concern dito, kaya nga, tinatanong natin, kasi ito, hindi ito pera ng mamamayan. Nagkakamali ho kayo. Ito'y pera ng mga mananaya. Pera ng mamamayan na yung sa mga mananaya. Kasi linawin natin. Kasi hindi ito pera ng gobyerno. Pera ng mananaya na pag tinamaan, mananaya yung tumama, ang makikinabang. Actually, tapos may 20% lang na tax na napapapunta sa gobyerno. Actually, partner, yung gobyerno, pinagsusugal mo yung mga mamamayan. Oo. Parang middleman ka lang PCSO ka lang Pero yung lahat ng tatamaan ay pera ng taong bayan niya, partner. Sa madaling salita, mas maganda pa nga itong loto. Dahil ang tax na ito, 100% pumapasok sa gobyerno. Sa gobyerno, sana. Pero yung mga weteng, yung pinagkakakitaan ng ilang pulis, ng ilang politiko, yung peryahan, yung tuwing piyesta. Kasi yan ay lagi natin sasabi, kaya yan illegal, because may sugal. May sugal. Pero kung yan ay walang sugal, legal yan. Kaya maraming bumibira sa inyo, kasi nga, may sugal dyan, may baraha, is illegal gambling. Nangyayari yan sa mga barangay, sa mga bayan-bayan. Tolerated yan ng PNP. Parang sinasabi mo, legal yan kasi may lagay. May lagay. Illegal yan pag walang lagay. Parang ganun na. Kailangan may yan ang laging yun nung may mga media man na dyan na nag-explain na hindi naman basta-basta kasi nga intelihensya yan, dyan din kumukuha ng livelihood yung ilan natin mga kababayan. Kaya sinasabi nito, mas maganda pa nga ang loto, may fake na panalo tuloy. Pumapasok talaga. May pumapasok sa pera. Sa porsyento, sa taong sa Anyway, wala na po kaming oras mga kababayan kung Pilipino. Okay, next po tayo? Next Saturday and Sunday. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo po. Ako na po yung lingkod, Ed Mancera. Ang nagsasabing kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas muli sa aming live program. Kami po ay inyong antabayanan.